Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2511-2530. Kabanata 2511. Nakatayo sila sa harap ng kalaliman. Sinilip ni James ang bangin sa harapan niya, na puno ng itim na aura. Hinaranggan ng itim na ambon ang kanyang paningin, dahilan para mahirapan siyang makita kung ano ang nasa loob. Sabi ni Sophie, itinuring na ligtas pa rin ang rehiyon sa labas. Kung sila ay mapalad, kahit na ang mga ordinaryong nilalang ay makakarating doon sa pamamagitan ng pagtawid sa Ancient Magic Circle. Gayunpaman, ito ang tunay na restricted area ng Demon Realm kung saan kahit ang mga Grand Emperors ay hindi maglalakas loob na pumasok ng walang ingat. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Kahit ang mga Grand Emperors. Oo, tumanggo si Sophie at sinabing, ang alamat ay mayroong Emperor Annihilating Talisman dito. Naiwan ito ng mga makapangyarihang tao sa Primeval Age para pigilan ang mga Grand Emperors na pumunta rito. Nagtatakang tanong ni James, bakit gusto nilang pigilan ang mga Grand Emperor na pumunta rito? Umiling si Sophie, hindi ko rin alam. Nang dumating si Emperor Jabari dito, mahina pa rin ang lakas ko, at hindi niya sinabi sa akin ang maraming bagay. Nabanggit lang niya na ang lugar na ito ay isang restricted area hindi lang ng Demon Realm, kundi ng buong universe. Kung hindi ako nagkakamali, si Xandros Tigan, ang Panginoon ng Human Realm, ay nakulong sa loob ng Demon Abyss. Mapait na ngumiti si James at sinabing, kung mamatay man ang isang Grand Emperor, magkakaroon pa ba ako ng pagkakataon? Umiling si Sophie at sinabing, hindi naman. Ang Emperor Annihilating Talisman ay pinupuntirya lamang ang makapangyarihang mga magsasaka. Hindi ka masyadong malakas, kung isasaalang-alang mo na kailangan mo pa ring tumawid sa Sage Rank, para hindi ka mamatay sa pagpasok sa kailaliman ng Demon Abyss. Kung ikaw ay mapalad, maaari ka pang ang makakuha ng hindi ka pani-pani walang tulong. Nang marinig ito, napalunok si James. Kahit na makakuha siya ng Providence sa isang lugar kung saan kahit na ang mga Grand Emperors ay hindi maglalakas loob na pumasok, hindi siya magagapi. Hindi kita sasamahan sa natitirang bahagi ng iyong paglalakbay. Babalik ako sa Celestial Abode, sabi ni Sophie. Pagkatapos, sa isang kisap mata, siya ay naging isang puting ilaw at ipinasok ang singsing sa daliri ni James. Sa susunod na sandali, nakabalik na siya sa loob ng Celestial Abode. Si James naman ay napatingin sa Demon Abyss sa kanyang harapan. Dahil sa itim na ambon, hindi niya makita o maramdaman kung gaano kalaki ang lugar. Hindi lamang iyon, ngunit ang malakas na aura dito ay pumihil sa kanyang divine sense na kumalat sa paligid at pagmasdan ang sitwasyon. Tanging tanawin lang ang nakikita niya sa kanyang harapan. Sa harap niya ay isang matarik na bangin. Gayunpaman, ito ay wala sa kanya. Sana si Xandros ay nasa Demon Abyss. Finger crossed na everything goes well. Nakatayo sa harap ng Demon Abyss, huminga ng malalim si James. Pagkatapos, lumukso siya dito at bumaba sa bangin sa ibaba. Ang lugar na ito ay mapanlinlang, at maging ang mga Grand Emperor ay maaaring sirain ng Emperor Annihilating Talisman at mawala ang kanilang buhay. Gayunpaman, sa daan, hindi nakatagpo si James ng anumang panganib. Matapos ang pagbagsak ng 3 araw, sa wakas ay nakarating siya sa pinakailalim na bahagi ng Demon Abyss. Ang demonic energy dito ay ganap na naglaho, at tanging kadiliman ang nasa paligid niya. Gayunpaman, dahil si James ay isang magsasaka, ang kadiliman ay hindi nakaapekto sa kanyang paningin, novel drama. Sa pag-scan sa kanyang paligid, napansin niya ang ilang misteryosong linear na character sa bangin sa likod niya. Wala siyang ideya kung ang mga ito ay inukit sa bangin ng isang tao o kung sila ay natural lamang. Ang lupa ay may pitted at peklat, na may mga paa at buto na nakakalat kung saan-saan. May mga humanoid bones pati na rin ang mga pag-aari ng ilang hindi kilalang halimaw.
Huminga ng malalim si James. Ano itong lugar na ito? Bakit napakaraming skeletal remains dito? Hindi kaya lahat ng pumunta dito ay patay na. Wala bang nakaligtas? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2512. Ang lupa ay natatakpan ng mga labi ng kalansay. Ang mga ordinaryong kalansay ay hindi magtatagal bago maglaho sa kawalan. Gayunpaman, bagamat hindi na mabilang na mga edad ang lumipas, ang mga labi ng kalansay sa lugar na ito ay napreserbang mabuti. Ipinapahiwatig nito na ang mga dumating dito ay pawang walang kapantay na mga mandirigma. Kung tutuusin, sino pa ang maglalakas loob na manghimasok maliban sa mga walang kapantay? Saan nakakulong si Xandros? Pinagmasdan ni James ang paligid. Dahil napakalaki ng kalaliman, hindi niya makita ang dulo sa isang sulyap. Naguguluhan, nagpatuloy siya ng may pag-iingat. May mga skeletal remains kung saan-saan, na ikinagulat niya. Bakit napakaraming skeletal remains sa lupa? Nagkaroon ba ng matinding labanan dito? Nahirapan si James na paniwalaan na ang bawat buhay na nilalang na dumating dito ay patay na. Ang tanging paliwanag ay isang matinding labanan ang sumiklab dito noong nakaraan, at marami ang nasangkot sa labanan. Gayunpaman, lahat sila ay patay, novel drama. Nang matapakan niya ang ilang kalansay sa lupa, agad itong nabasag at naging abo. Ang abo ng buto ay natangay, at isang nakakasuka na amoy ang napuno ng hangin. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan mula sa loob ng celestial abode at pinangangalagaan siya. Kasabay nito ang boses ni Sophie, James, may isang makamandag na insekto sa Demon Abyss. Kahit na ang isang cultivator sa divine rank ay malalason. Namatay ang mga pumunta dito dahil sa lason. Ang abo ng buto ay naglalaman ng nakamamatay na lason, at mamamatay ka kaagad kapag nakipag-ugnayan ka. Nang marinig ito, nanlamig ang dugo ni James. Buti na lang at maaga siyang naprotektahan ni Sophie. Kung hindi, patay na siya. Sophie, saan sa tingin mo nakakulong si Xandros? Tanong ni James. Dumating ang boses ni Sophie, hindi ko rin alam. Ang Demon Abyss ay isang malaking lugar, at kahit si Emperor Jabari ay hindi lubos na maunawaan ang lugar. Kaya, natatakot ako na hindi kita matutulungan dito. Tumingin sa paligid at subukan ang iyong kapalaran. Napakaswerte mo lang kung hindi mo mahanap si Xandros. Ma'am, tumanggo si James. Dahil sinabi ito ni Sophie, matiyag ang maghanap siya sa paligid. Nagpatuloy siya ng may pag-iingat. Sa bawat hakbang niya, huminto siya at iniskan ang paligid. Ganoon lang, idiniin niya ang Demon Abyss. Samantala, sa Chamber of Scripture sa ilalim ng Mount Tai sa Earth, ang custodian ay nakatingin sa isang anino. Sinabi ng anino, nakapasok si James sa Demon Abyss. Nang marinig ito, napakunot ang kilay ng tagapag-alaga at sinabing, ang Demon Abyss ay isang nakakatakot na lugar. Kahit na ang mga makapangyarihang tao ay maaaring mawalan ng buhay doon. Mahahanap ba talaga niya si Xandros at makabalik ng ligtas? Nag-aalala ang custodian kay James. Habang pinapanood niya itong lumaki, ayaw niyang may mangyari sa kanya. Sinabi ng anino, dapat ay maayos siya. Kung tutuusin, napakaswerteng tao niya. Bukod pa rito, mayroon siyang celestial abode ni Emperor Jabari. Noon, nang pumasok si Emperor Jabari sa kailaliman ng Demon Abyss, may isang makapangyarihang figure sa loob ng celestial abode na tumulong sa kanya. Dapat ding tulungan ng taong ito si James, kaya walang saysay na mag-alala tayo. Matyaga lang tayong maghintay sa balita ni James. Ma'am, tumanggo ang custodian. Wala siyang masyadong magagawa sa sandaling iyon. Dahil dito, matyaga lang siyang maghintay. Samantala, si James ay nagpatuloy ng mas malalim sa Demon Abyss sa paghahanap kay Xandros. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol sa kanya, o ang lokasyon kung saan siya nakakulong. Dahil wala siyang kaalam-alam, nakakahanap lang siya ng bulag. Kaya lang, naghanap siya sa paligid. Sa isang kisap mata, 30 taon na ang lumipas. Ang 30 taon ay isang mahabang panahon para sa kanya. Sa Demon Abyss, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2513. Sa isang bakanteng kapirasong lupa. Si James ay lubos na nakatuon sa kanyang paghahanap para kay Xandros sa lahat ng mga taon na ito, kaya siya ay napagod. Kaya naman,
Umupo siya para magpahinga, novel drama. Sophie, masyadong malaki ang Demon Abyss. Nang walang anumang mga pahiwatig, naghahanap lang ako ng walang taros. Nanlumo si James. Lumipas ang 30 taon, at wala siyang mahanap. Nagsalubong ang kilay ni Sophie na nasa Celestial Abode. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, James, I will divine for you." Pagkatapos, sinubukan ni Sophie na silipin ang hinaharap. Sa sandaling iyon, lumakad papunta sa kanya ang Spirit Tool. Nakasuot ng itim na damit at may hawak na tungkod, humarap siya kay Sophie at malungkot na sinabi, "May death wish ka ba, Sophie?" Mapait na ngumiti si Sophie at sinabing, "May problema si James." Kung walang anumang pahiwatig, hindi niya mahahanap si Xandros. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, nagbabala ang Spirit Tool, "May ideya ka ba kung sino si Xandros?" Siya ang Panginoon ng Human Realm at isang Grand Emperor. Bukod doon, siya ay nakulong sa Demon Abyss, isang restricted area ng Demon Realm. Sa pagsasama-sama ng mga salik na ito, hindi ka basta-basta mabahiran ng karma. Pinakialaman ni Xandros ang sekreto ni Heaven at nawala ang kanyang panghabang buhay na paglilinang, at nakaligtas lamang siya sa pamamagitan ng panlilinlang sa langit. Ang kanyang pag-iral ay malapit na nauugnay sa kapalaran ng sangkatauhan, na may malalayong implikasyon at nakakatakot na mga kahihinatnan. Sa palagay mo ba ay kayang labanan ni James ang langit at baligtarin ang sitwasyon? Naintindihan naman ito ni Sophie. Gayunpaman, gusto niyang subukan ang mga bagay-bagay, dahil ang isang individual na nakakuha ng 2 probisyon ay hindi magiging karaniwan at makamundo. Kaya, pinili niyang manampalataya kay James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga mahiwagang inscription ay lumitaw sa kanyang palad. Bumantong hininga ang Spirit Tool. Bilang Spirit Tool ng Celestial Abode, hindi mahina ang kanyang cultivation base at nakikita niya ang kapalaran ni Sophie. Gayunpaman, dahil matatag si Sophie, wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkatapos bumantong hininga, tumalikod na siya para umalis. Samantala, sinimulan ni Sophie ang kanyang panghuhula. Isang mahiwagang magic circle ang lumitaw sa kanyang harapan, at hindi mabilang na mga misteryosong karakter ang kumikislap sa loob. Ang kanyang extrapolation ay lumabag sa mga patakaran ng makalangit na landas. Kahit na ang isang tunay na Grand Emperor ay malilipol kapag nalabag niya ang mga patakaran ng landas sa langit, lalo pa ang isang quasi-emperor. Dahil dito, sa sandaling nagsimula siyang mag-extrapolate, isang nakakatakot na pressure ang dumurog sa kanya. Sa sobrang bigat ng pressure, namutla ang mukha niya. Alam niyang mamamatay siya at magiging abo kung magpapatuloy siya. Aalis siya sa sansinukob na ito minsan at magpakailanman, at walang mga labi sa kanya ang maiiwan. Gayunpaman, pinili niyang ipagpatuloy ang paghula. Sa kanyang pagpapatuloy, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa kanyang katawan. Ito ang parusa ng makalangit na landas. Sa sandaling iyon, nahawakan niya ang isang hibla ng sikreto ni Heaven. "James, ang natal demonic lotus na nilinang mo ay makakatulong sa iyo na mahanap si Xandros," sabi niya. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, bumulwak siya ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, ang mga mahiwagang karakter ay lumitaw sa kanyang harapan at bumuo ng isang kakaibang hitsura ng scythe. Naglalaman ng kakaibang kapangyarihan, hinampas nito si Sophie. Nang makita ito, napapikit si Sophie sa kawalan ng pag-asa. "Tita Sophie." Sa sandaling iyon, isang boses ang dumating. Lumapit sa kanya ang isang mukhang kaakit-akit na dalaga. Nakasuot ng asol na damit, ang maselang katangian niya ay kahawig ng kay Thea. Sa sandaling lumakad siya papunta kay Sophie, napansin niya ang kakaibang hugis na scythe sa harap ni Sophie. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pamilyar sa scythe. Nang mapaalalahanan ang scythe sa kanyang katawan, gumalaw ang kanyang isip, at isang scythe ang lumitaw sa kanyang harapan. Kaagad, lumipad ito at hinaranggan ang kakaibang hugis na scythe na naglalayong harapin si Sophie ng nakamamatay na suntok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2514. Matapos tulungang muli si James, isang side of judgment ang nagpakita kay Sophie. Nahaharap laban sa isang side of judgment, kahit na ang isang Grand Emperor ay lilipulin. Gayunpaman,
Sa nick of time, lumitaw si Winnie. Nang maramdaman na si Sophie ay nasa panganib, ginawa ni Winnie ang Side of Judgment sa loob ng kanyang katawan at hinarangan ang umaatake kay Sophie. Matapos harangin ang pag-atake, ang Side of Judgment na umatake kay Sophie ay naglaho. Namutla ang mukha ni Sophie. Bagamat alam niya ang kahihinatnan, hindi niya maiwasang matakot habang nakatitig sa mata ng kamatayan. Buti na lang at nailigtas siya ni Winnie. Umupo si Sophie sa isang lotus position sa lupa at pinunasan ang butil ng pawis sa kanyang noo. Nagsalita sa mahinang boses, "Salamat, Winnie, novel drama." Lumapit si Winnie sa kanya. Pagkaraan ng napakaraming taon, ang batang babae noon ay naging isang napakarilag na dilag tulad ng kanyang ina. Nang makita ni Winnie ang mga pinsala ni Sophie, nagtanong si Winnie, "Ano ang nangyari, Tita Sophie?" Wala. Sabi ni Sophie. Iyon ay isang malapit. Kung hindi dumating si Winnie sa oras, siya ay pinatay ng Side of Judgment. At the same time, naguguluhan siya. Matagal nang nawala ang mga adjudicators, kaya bakit magkakaroon ng Side of Judgment? Kanino ito pag-aari? Tita Sophie, kailan tayo aalis sa lugar na ito? Ang ginagawa lang namin dito ay walang tigil na paglilinang. Muntik na akong maboard to death, reklamo ni Winnie. Mula nang dalhin siya ni James sa Celestial Abode, hindi na niya ito iniwan. Ngayong lumipas na ang mga dekada, sapat na sa kanya ang lugar na ito. Sabi ni Sophie, hindi kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Kapag bumalik na si James sa Earth, makakaalis ka na. Nasugatan ako, kaya kailangan kong pumasok sa isang closed-door meditation. Maaaring hindi ako umalis sa pagmumuni-muni ng medyo matagal. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at umalis na dala ang bagbog niyang katawan. Samantala, sa Demon Abyss, walang ideya si James na muntik nang matudukan ni Sophie ang kanyang wakas sa pamamagitan ng pag-extrapolate para sa kanya. Kung hindi dahil kay Winnie, patay na siya. Ang aking natal demonic lotus. Naguguluhan si James. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, lumitaw ang demonic lotus sa kanyang harapan. Ito ay isang itim na lotus na may siyam na talulot na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Ang lotus ay nagawang lumunin ang lahat at binago ang mga ito sa kapangyarihan. Gayunpaman, dahil ito ay sobrang-sobra, bihira itong aidmande ni James. Anong kinalaman nitong demonic lotus kay Xandros? Paano nito ipinapakita sa akin ang daan? Naguguluhan si James. Sophie, paano mo nalaman na matutulungan ako ng demonic lotus na mahanap si Xandros? Tanong ni James. Gayunpaman, walang tumugon. May nangyari ba? Naguguluhan siya. Pagkatapos, gumalaw ang kanyang isip, at pumasok siya sa Celestial Abode. Sa sandaling pumasok siya sa Celestial Abode, nakita niya si Winnie na nagde-daydream sa looban ng City Lord's Mansion. Ilang taon nang wala si James dito. Noong huling punta niya rito kasama si Winnie, dalaga pa ito. Ngayong muli niya itong nakilala, ang hitsura nito ay kahawig ng kay Thea. Sa sandaling iyon, napagkamalan niya si Thea at tinawag siya, Thea. Nang marinig ito, napalingon si Winnie. Tatay. Nang makita niya si James, tuwang-tuwa siyang sumugod sa kanya at lumundag sa yakap nito. Inayos ni James ang sarili at nakangiting sinabi, "Lahat ka na, Winnie." Halos hindi na kita makilala. Binitawan siya ni Winnie at sinabing may matingkad na ngiti sa labi, "Oo, dekada na ang lumipas. Hindi lang ako matanda ngayon. Malapit na akong maging middle-aged na babae." Humalaklak si James at sinabing, "Hindi naman. Ito ang panahon ng paglilinang. Hindi natin masusukat ang haba ng buhay ng tao batay sa nakaraan." Pagkatapos, iniba niya ang usapan at nagtanong, "Nga pala, nasaan si Sophie?" "Tita Sophie," sinabi ni Winnie, pumasok siya sa isang closed-door meditation. "Anong nangyari?" Natatarantang tanong ni James. Sabi ni Winnie, "Hindi ko rin alam. Ilang saglit lang, nakita ko si Tita Sophie na nakahandusay sa lupa na puno ng dugo. May kakaibang hugis na scythe sa harap niya. Kamukhang kamukha ito sa akin, na may iba't ibang kulay. Agad kong pinatawag ang scythe ko at hinarangan ang atake ng isa pang scythe. Pagkatapos, ang scythe na umaatake kay Tita Sophie ay nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2515. Ang scythe ng paghuhukom.
Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Tatay, ano ang side of judgment? Naguguluhan si Winnie. Ang side sa loob ng kanyang katawan ay ang side of judgment. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Kahit si Winnie mismo. Sa sandaling iyon, dumating ang Spirit Tool. Magalang na binati siya ni James, Spirit Tool. Bahagyang iwinagayway ng Spirit Tool ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang maging masyadong formal, guro. Tanong ni James, ano ang nangyari kay Sophie? Sumulyap ang Spirit Tool kay Winnie. Sa pagkuha ng pahiwatig, nakangiting sinabi ni Winnie, maglalakad ako sa paligid ng lungsod. Pagkatapos, umalis siya. Tanong ni James, sige, maaari mong sabihin sa akin ang totoo ngayon. Ang Spirit Tool ay tumanggo at nagsabi, sa pamamagitan ng paghula para sa iyo, si Sophie ay lumabag sa mga patakaran ng makalangit na landas at muntik ng mapatay. Kung hindi dahil sa pagdating ni Winnie sa takdang oras, patay na siya. Pagkatapos niyang magsalita ay huminga siya ng malalim. Akala ko tiyak na mamamatay si Sophie. Gayunpaman, siya ay iniligtas ni Winnie, isang magsasaka na hindi gaanong mahalaga. Iyan ang side of judgment na pinag-uusapan natin, guro. Bagamat kayang puksain ng side maging ang mga Grand Emperors, nagawang harangan ni Winnie ang pag-atake. Ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Ang mas malaking kapangyarihan ni Winnie, mas nag-aalala siya. Gayunpaman, alam niyang walang saysay na mag-alala. Ito ang naging kapalaran ni Winnie, kung tutuusin. Isinasantabi ang kanyang iniisip, tinanong niya, kamusta si Sophie? Ayos lang ba siya? Sinabi ng Spirit Tool, bagaman nakaligtas siya, dumanas siya ng matinding pinsala. Kailangan niya ng mahabang panahon para makarecover. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Nagpapasalamat siya na buhay pa ito. Sa sumunod na 2 araw, hindi siya nagtagal sa Celestial Abode. Naabutan lamang niya ang mga matandang kaibigan at kakilala sa Celestial Abode dahil mayroon pa siyang mahahalagang bagay na dapat gawin. Kailangan niyang mahanap si Xandros sa lalong madaling panahon at ibalik siya sa Earth para magkaroon ng pinuno ang sangkatauhan. Pagkatapos umalis sa Celestial Abode, muling nagpakita si James sa Demon Abyss. Bagamat pumasok si Sophie sa isang closed-door meditation, nananatili pa rin ang kanyang kapangyarihan, na pinoprotektahan si James. Ipinatawag muli ni James ang Demonic Lotus. Matutulungan ako ng Demonic Lotus na mahanap si Xandros, ngunit paano? Naguguluhan si James. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng after-image mula sa loob ng Demonic Lotus. Nang makita ito, natigilan si James at walang kamalay-malay na napaatras. Hahaha, tumawa ang anino. Sino ka? Maingat na tiningnan ni James ang anino. Ako si Jacob Manakam, wika ng anino. Ay ikaw pala. Natigilan si James. Si Jacob Manakam ang dating may-ari ng Demonic Lotus. Oo naman. Kung hindi dahil sa mga labi ng aking kaluluwa na nakatago sa loob ng Demonic Lotus, paano mo nabago ang iyong pisikal na katawan? Nang marinig ito, huminga ng malalim si James at sinabing, kaya, may mga labi pa ng iyong kaluluwa na nakatago sa loob ng Demonic Lotus. Nangangahulugan ito na ang iyong kaluluwa ay palaging nasa loob ng aking katawan. Oo, wika ng anino, kapag dumating ka sa Demon Abyss at ipatawag ang Demonic Lotus, lalabas ako. Hindi naisip ni James na ang mga labi ng kaluluwa ni Jacob ay nananatili pa rin sa kanyang katawan at ito ay nakatago sa loob ng Demonic Lotus kahit na ang kanyang katawan ay muling hinubog ng Demonic Lotus. Hindi lang iyon, ngunit hindi rin niya inaasahan na ang mga labi ng kaluluwa ni Jacob ay lilito sa sandaling dumating siya sa Demon Abyss at ipinatawag ang Demonic Lotus. Nagtataka siyang tumingin sa anino sa kanyang harapan at nagtanong, bakit ka nagpakita noong ipinatawag ko ang Demonic Lotus sa Demon Abyss? Sabi ng anino ni Jacob, ako ang nagdala kay Xandros Tigan, ang Panginoon ng Human Realm, sa lugar na ito kasama ang Azurin Clan's Patriarch, na siyang Panginoon din ng Demon Realm. Noon, umalis ako, sa likod ng ilang marka dito. Hanggat lumitaw ang Demonic Lotus dito, mararamdaman ito ng mga labi ng aking kaluluwa. Nang marinig ito ni James ay nataranta. Ramdam ni James ang pagkalito, ipinaliwanag ni Jacob, this is complicated, and you won't understand anyway even if I told you.
Ang kailangan mo lang malaman ay tutulungan kitang mahanap si Xandros. Ito ang aking huling tungkulin. Matapos itong maisakatuparan, ako ay maglalaho minsan at magpakailanman. Si Jacob ay hindi natatakot sa kamatayan. Matapos mabuhay ng hindi mabilang na taon at maranasan ang lahat, wala na siyang pinagsisisihan sa buhay. Sundan mo ako. Tumalikod na siya para umalis. Sinundan siya ni James. Kasunod ng malapit sa likod ng anino ni Jacob, tumawid si James sa Demon Abyss. Maraming magic circle ang naiwan noong Primeval Age. Sa ilalim ng gabay ni Jacob, nagpatuloy si James sa kailaliman ng Demon Abyss, novel drama. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakarating sila sa gitnang rehiyon ng Demon Abyss. Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay, at ang mga misteryosong karakter ay nagmaterial sa kanyang palad. Ang mga karakter na ito ay lumutang sa hangin at naglaho. Pagkatapos, isang sinaunang magic circle ang nagising, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa lupa. Lumingon ang anino kay James at itinuro ang mga bitek sa kanilang harapan, na nagsasabing, nakulong si Xandros dito. Bumaba ka at makikita mo siya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humiwalay sa kawalan at nawala sa paningin ni James. Isang itim na aura ang lumitaw mula sa loob ng mga bitek. Sinulyapan ni James ang mga bitek. Dahil hindi niya maobserbahan ang sitwasyon sa ibaba, saglit siyang nag-alinlangan bago tumalon sa mga bitek. Bumagsak siya sa hangin. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pinakailalim na bahagi, kung saan makikita ang isang kuweba. Doon, nanatiling nakasara ang pintong bato. Marahang itinulak ni James ang pinto. Creak, binuksan ang pinto na sarado ng hindi kilalang taon. Naguguluhan na pumasok si James sa kwarto. Ito ay isang maliit na bahay na bato na ilang daang metro kwadrado lamang ang laki. Sa gitna ng ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2516. Hindi naisip ni James na ang mga labi ng kaluluwa ni Jacob ay nananatili pa rin sa kanyang katawan at ito ay nakatago sa loob ng demonic lotus kahit na ang kanyang katawan ay muling hinubog ng demonic lotus. Hindi lang iyon, ngunit hindi rin niya inaasahan na ang mga labi ng kaluluwa ni Jacob ay lilito sa sandaling dumating siya sa Demon Abyss at ipinatawag ang demonic lotus. Nagtataka siyang tumingin sa anino sa kanyang harapan at nagtanong, bakit ka nagpakita noong ipinatawag ko ang demonic lotus sa Demon Abyss? Sabi ng anino ni Jacob, ako ang nagdala kay Xandros Tigan, ang Panginoon ng Human Realm, sa lugar na ito kasama ang Azurin Clan's Patriarch, na siyang Panginoon din ng Demon Realm. Noon, nag-iwan ako ng ilang marka dito. Hanggat lumitaw ang demonic lotus dito, mararamdaman ito ng mga labi ng aking kaluluwa. Nang marinig ito ni James ay nataranta. Ramdam ni James ang pagkalito, ipinaliwanag ni Jacob, this is complicated, and you won't understand anyway even if I told you. Ang kailangan mo lang malaman ay tutulungan kitang mahanap si Xandros. Ito ang aking huling tungkulin. Matapos itong maisakatuparan, ako ay maglalaho minsan at magpakailanman. Si Jacob ay hindi natatakot sa kamatayan. Matapos mabuhay ng hindi mabilang na taon at maranasan ang lahat, wala na siyang pinagsisisihan sa buhay. Sundan mo ako. Tumalikod na siya para umalis. Sinundan siya ni James. Kasunod ng malapit sa likod ng anino ni Jacob, tumawid si James sa Demon Abyss. Maraming magic circle ang naiwan noong Primeval Age. Sa ilalim ng gabay ni Jacob, nagpatuloy si James sa kailaliman ng Demon Abyss. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakarating sila sa gitnang rehiyon ng Demon Abyss. Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay, at ang mga misteryosong karakter ay nagmaterial sa kanyang palad. Ang mga karakter na ito ay lumutang sa hangin at naglaho. Pagkatapos, isang sinaunang magic circle ang nagising, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa lupa. Lumingon ang anino kay James at itinuro ang mga bitek sa kanilang harapan, na nagsasabing, nakulong si Xandros dito. Bumaba ka at makikita mo siya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humiwalay sa kawalan at nawala sa paningin ni James. Isang itim na aura ang lumitaw mula sa loob ng mga bitek. Sinulyapan ni James ang mga bitek. Dahil hindi niya maobserbahan ang sitwasyon sa ibaba, saglit siyang nag-alinlangan bago tumalon sa mga bitek. Bumagsak siya sa hangin. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pinakailalim na bahagi, kung saan makikita ang isang kuweba. Doon, nanatiling nakasara ang pintong bato.
Marahang itinulak ni James ang pinto. Creak. Binuksan ang pinto na sarado ng hindi kilalang taon. Naguguluhan na pumasok si James sa kwarto. Ito ay isang maliit na bahay na bato na ilang daang metro kwadrado lamang ang laki. Sa gitna ng bahay na bato, may nakaluhod na kalansay na nakakadena ang mga paa. Lumapit si James sa kalansay at natarante itong tinignan. Si Zandros kaya ito. Si Zandros ay matagal nang patay, at ang kanyang kalansay na lamang ang natitira. Paano niya posibleng pangunahan ang sangkatauhan? Dismayado si James. Nagpakahirap siya upang mahanap si Zandros, ngunit ang tanging nahanap niya ay mga labi ng kalansay. Huminga siya ng malalim at tumalikod para umalis, novel drama. Sa sandaling iyon, kumalabog. Maririnig ang tunog ng mga kadena. Lumingon siya. Dahan-daang tumayo ang nakaluhod na kalansay. Gayunpaman, habang ang mga paa ng kalansay ay nakakadena, sila ay gumawa ng isang tunog ng kalansing habang ang kalansay ay kinakaladkad ang mga kadena. Nang makita ito, napaawang ang bibig ni James. Dahan-daang tumayo ang kalansay at tumingin kay James nang walang laman ang mga mata. Gumapang ang balat ni James sa nakakatakot na eksena. Habang walang kamalay-malay na napaatras si James, maingat niyang tiningnan ang kalansay at nagtanong, ikaw ba si Zandros Tigen? Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, sa wakas, isang tao ang dumating. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2517. Ang kalansay ay nagsalita sa isang paos na boses, na nagpapahiwatig na ito ay hindi nagsasalita ng napakatagal na panahon. Ikaw ba si Zandros Tigen? Tanong ulit ni James. Nais niyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kalansay. Tama, ako si Zandros Tigen, nagsalita ang kalansay. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James at sinabing, ang galing. Kung ganoon, sabay-sabay tayong aalis sa lugar na ito. Lumapit siya kay Zandros at sinubukang hilahin ang mga kadena. Gayunpaman, sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa mga kadena, ang malakas na enerhiya ay sumabog at pinalipad siya. Sabi ni Zandros, walang silbi. Kahit na ang napakalakas na mga figure ay hindi magagawang putulin ang mga tanikala, pabayaan ka. Nang marinig ito, sumuko si James. Sabi niya, ngayon ang pinakamaliwanag na panahon ng mga lahi ng hindi tao, kayo, ito rin ang panahon ng apocalypse para sa lahi ng tao. Habang tumataas ang mga lahi na hindi tao, isang selyo ang inilagay sa katawan ng lahat ng tao. Mula ngayon, halos imposible para sa mga tao na masira ang mga ranggo, novel drama. Bahagyang tumango si Zandros at sinabing, alam kong darating din ang araw na ito maya-maya. Tanong ni James, may nag-utos sa akin na hanapin ka at humingi ng payo. Ano ang dapat gawin ng mga tao mula ngayon? Sinabi ni Zandros, ang sangkatauhan ay nasa matinding paghihirap para sa nakikinita na hinaharap, ngunit bagaman ito ang pinakamaliwanag na panahon para sa mga lahi ng hindi tao, ang sitwasyong ito ay hindi magtatagal. Upang baguhin ito, kailangan nating magkaroon. Revolution. Isang revolusyon. Naguguluhan si James. Pagsira sa makalangit na landas, sabi ni Zandros. Nang marinig ito, napabulala si James, pagsira sa landas sa langit. Oo, sinabi ni Zandros, sisirain natin ang landas sa langit at gagawa tayo ng bagong kaayusan. Ito ang tanging paraan para sa kapwa-tao at hindi tao na lahi upang tunay na mamuhay sa kapayapaan. Sa Primeval Age, sinubukan ng ilang makapangyarihang tao na sirain ang landas sa langit ngunit nabigo. Iyan ang dahilan kung bakit tina-target ng Heavenly Path ang mga tao. Huminga ng malalim si James. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit tina-target ng Heavenly Path ang mga tao. Kaya, sinubukan ng ilang makapangyarihang tao na sirain ang landas sa langit sa unang panahon. Gayunpaman, kung kahit na hindi nila kayang sirain ang makalangit na landas, anong pagkakataon sila sa panahon ng Apocalypse? Pagpapatuloy ni Zandros, manatiling mahinahon at hintayin na dumaan ang apat na kalamidad at ang primordial energy sa mundo ay magising. Simula nang dumating ka, mag-iisip ako ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Pagdating ng panahon, aalis na ako. Pagkatapos, lumuhad ulit siya sa lupa. Sir, sir. Ilang beses tumawag si James, ngunit hindi na siya sinasagot ng kalansay. Hinaplos niya ang kanyang baba. Iyon lang.
Nagpakahirap siya at pumunta sa Demon Abyss para lang sa impormasyong ito. Sisirain ang makalangit na landas. Panatilihin ang isang mababang profile. Seryoso. Ilang beses pa siyang tumawag, ngunit hindi na sumasagot ang kalansay. Nagkibit-balikat si James. Mukhang wala siyang nakuha sa pagpunta dito. Ang tanging natutunan niya ay kung bakit tina-target ng Heavenly Path ang sangkatauhan. Sisirain ang makalangit na landas. Anong joke? Bahagyang umiling si James. Sa kanyang kasalukuyang ranggo, malayo siya sa mga gawaing iyon. Gayunpaman, kahit alam niya na ang Heavenly Path ay isang pinakamataas na pag-iral na namamahala sa universo. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng makalangit na landas, maging ang buhay at kamatayan ng isang tao. Hindi ba magugulo ang mundo sa pagkawasak ng makalangit na landas? Dahil si James ang Dragon King ng Sol, alam niya na ang isang bansa ay nangangailangan ng mga batas para mapanatili ang kaayusan. Ang Heavenly Path ay isang katulad na bagay. Hindi ba magugulo ang universo sa pagkawasak ng landas sa langit? Bahagya niyang ipinilig ang ulo, isinantabi ang magulong iniisip, bago tumalikod para umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2518. Matapos makilala si Xandros, hindi nakakuha si James ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang payo ni Xandros ay maging mahinahon at obserbahan ang sitwasyon. Matapos ang 4 na kalamidad sa lupa, hahanap siya ng angkop na oras para lisanin ang Demon Abyss. Umalis si James sa Demon Abyss. Sophie, nandyan ka ba? Nakipag-ugnayan si James kay Sophie na nasa isang closed-door meditation sa Celestial. Paninirahan. Ma'am, sagot ng mahinang boses. Sabi ni James, nakilala ko si Xandros, at handa na akong umalis. Gayunpaman, ang lugar na ito ay masyadong malayo, at hindi ko alam kung gaano katagal bago ako makarating sa walang laman na daanan. Pwede mo ba akong ihatid? Sa sandaling matapos niya ang kanyang pangungusap, ang kapangyarihan ay nagmula sa loob ng Celestial Abode at bumalot sa kanya. Pagkatapos, lumipad ang kanyang katawan patungo sa labasan sa pambihirang bilis. Ilang saglit lang ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Kasabay nito, sa isang lihim na silid sa loob ng Celestial Abode. Matapos tulungan si James na makalabas, bumulwak si Sophie ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Dahil nasugatan na siya noon, lumala ang mga sugat niya habang pilit niyang inilalabas ang lakas para ihatid si James mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa sobrang kahirapan, gumapang siya at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Samantala, walang ideya si James sa nangyari sa kanya. Inangat ni James ang kanyang ulo para tingnan ang spatial crack sa kalangitan. Medyo matagal na siyang nasa Demon Abyss, novel drama. Si James ay pumasok sa isang closed-door meditation sa loob ng 800 taon sa pagbuo ng oras, na humigit kumulang 8 taon sa labas ng mundo. Ngayong lumipas na ang napakaraming taon, naisip niya kung ano ang nangyari sa ibang mga tao na pumunta sa Demon Abyss. Sa daan, nakatagpo siya ng maraming pagkakataon ng panganib. Kung hindi siya nagkakamali, lahat sila ay maaaring patay na kung saan iilan lamang ang mga mapalad na nakaligtas sa pagsubok. Gayunpaman, maaaring hindi nila nakuha ang demonic spiritual herb. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, lumundag si James sa hangin at pumasok sa walang laman na daanan. Pagkatapos ng ilang minutong pagtawid, narating niya ang dulo ng daanan. Nang muli siyang lumitaw, nasa Labyrinth na siya. Sa lahat ng mga taon na ito, maraming makapangyarihang pamilya at individual ng Divine Dimension ang nagtipon sa Labyrinth. Maraming tao ang nakipagsapalaran sa Great Dividing Range, at gusto nilang makita kung sino sa mga mahihina at hamak na nilalang na ito ang makakabalik ng ligtas mula sa Demon Abyss na may demonic spiritual herb. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming taon na paghihintay, walang bumalik. Batay sa kanilang mga pagtatantya, aabutin ng hindi bababa sa ilang millennia bago sila makabalik. Bagamat ilang millennia ang tunog tulad ng isang mahabang panahon, dumaan sila sa isang kisap-mata sa mga cultivator na ito ng Divine Dimension. Sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat, isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa walang laman na daanan. Tingnan mo, may nagbalik. Ito ay isang tao. Imposible. Ang mga tao ay may hindi gaanong kahalagahan sa Demon Realm. Paano sila magkakaroon ng henyo sa kanila?
Sa pagpapakita ni James, marami ang bumulalas. Nang makitang bumalik si James, natuwa si Zoman, at gayon din si Brielle. Sa lahat ng mga taon na ito, naghihintay siya ng isang kababalaghang babalik mula sa Demon Abyss kasama ang demonic spiritual herb. Tiyak na karapat-dapat pakasalan ang taong iyon. Si James naman, bumalik na siya. Tuwang-tuwa rin sina Henrik at Chusay. Bumaba si James mula sa langit at nagpakita sa harap ng pangunahing bulwagan ng Lobrans. Nagmamadaling nilapitan siya ni Brielle at tinanong, paano nangyari? Mayroon ka bang demonic spiritual herb? Ma'am, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2519. Tumango si James. Pagkatapos, inilabas niya ang demonic spiritual herb na casual niyang hinugot mula sa celestial abode at ibinigay kay Zoman. Matapos suriin ito, sinabi ni Zoman, ay ito ang demonic spiritual herb. Lumapit ang iba kay Zoman at tinitigan ang demonic spiritual herb sa kanyang kamay. Nang maramdaman ang aura na nagmumula sa damo, hindi nila maiwasang matigilan. Totoo ba iyon? Isang binata ng sangkatauhan ang nakipagsapalaran ng malalim sa Great Dividing Range, nasira ang Ancient Magic Circle, pumasok sa Demon Abyss, at nakuha ang demonic spiritual herb. Hindi ka panipaniwala, tiyak na nagtataglay siya ng hindi ka panipaniwalang swerte. Bata, paano mo nakuha ang demonic spiritual herb? Isang makapangyarihang figure ang tumitig kay James at gustong malaman ang proseso kung paano niya nakuha ang halamang gamot. Napatingin si James sa lalaki. Napagtanto na siya ay isang matandang lalaki na nagpapalabas ng isang nakakatakot na aura, agad niyang nalaman na siya ay isang makapangyarihang figure na hindi dapat pabayaan. Kaagad, sinabi niya, hindi ko alam. Matapos makapasok sa Great Dividing Range, nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makatagpo ko ang demonic spiritual herb. Haha, napakapalad niya na ganap niyang naiwasan ang lahat ng panganib. Binata, may apo ako na ang kagandahan ay maihahalin tulad kay Brielle. At saka, naabot na niya ang divine rank. Gusto mo bang ituring siya bilang iyong asawa? Naakit ni James ang atensyon ng maraming makapangyarihang figure. Nais nilang ipanalo siya sa kanilang panig dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang swerte. Sa sandaling may humakbang para ligawan siya, isang dosina ang sumagip sa pagkakataong imbitahan si James sa kanilang pamilya o angkan. Samantala, nakatitig lang si Tigranes kay James at walang sinabi. Kahit na ang iba ay walang alam tungkol sa pagkakakilanlan ni James, ang kabaligtaran ay totoo para sa kanya. Gayunpaman, nabigla pa rin siya na nakabalik si James na may dalang demonic spiritual herb. Talagang nagtataglay siya ng swerte kaya hindi ka panipaniwala na nagawa niyang iwasan ang lahat ng panganib. Huminga ng malalim si Tigranes at tumingin kay James, sinabing, I underestimate you, James Caden. Hindi ko akalain na magagawa mong makipagsapalaran ng malalim sa Demon Abyss at hanapin ang demonic spiritual herb. Tumingin sa kanya si James at kumunot ang noo. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Kahit na naguguluhan siya ay nanatili siyang tahimik. Ngumiti si Zoman at sinabing, so your name is James Caden. Dahil nakuha mo na ang demonic spiritual herb, batay sa mga patakaran, mapapangasawa mo si Brielle pagkatapos matalo siya sa labanan. Pinagmasdan ni James ang paligid. Maraming makapangyarihang figure ang nakapaligid sa kanya na may matinding titig. Kung tatanggihan niya ang kahilingan ni Zoman, tiyak na susubukan nilang ligawan siya. At saka, tao rin si Zoman. Nasa kanya ang huling desisyon ng kasal ni Brielle. Kung ganoon, simulan na ang labanan. Ngumiti ng mahina si James. Nang marinig ito, nahihiyang ibinaba ni Brielle ang kanyang ulo. Nang makita niya ito, bumulong si James, don't tell me she's fallen in love with me. Sinabi ni Zoman, siguro pagod ka pagkatapos makipagsapalaran ng malalim sa Demon Abyss. Bakit hindi ka magpahinga ng ilang araw bago ituloy ang laban? Sige na. Tumango si James at tumalikod na para umalis. Buntong hininga, nakakahiya. Anong ibig mong sabihin? Novel drama. Tiyak na inubos niya ang lahat ng kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagligtas sa Demon Abyss. Siya ay magkakaroon ng kaila-hilakbot na swerte sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. I guess you make sense. Sa pag-alis ni James, maraming makapangyarihang tao ang nagsimulang mag-usap ng pabulong.
Marami ang naniniwala na inubos na ni James ang lahat ng kanyang swerte sa pagligtas sa Demon Abyss. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2520. Bumalik si James sa kinaroroonan niya. Kahit na gumugol siya ng higit sa 800 taon sa isang closed-door meditation sa loob ng pagbuo ng oras, 8 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Pagkabalik sa kanyang kwarto, nahiga si James sa kanyang kama at nag-isip. Sa isang kisap mata, 15 taon na siya sa Demon Realm. Nagtataka siya kung kumusta ang Earth sa sandaling ito. Sa sandaling iyon, na-miss niya ang kanyang mga kaibigan sa Celestial Abode. Noon, nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, dinala niya sila sa Celestial Abode ng maaga. Tumayo si James. Habang gumagalaw ang kanyang isip, pumasok siya sa Celestial Abode. Sa looban ng Celestial Abode City Lord's Mansion, naglalaro si Winnie na may hawak na purple scythe sa kanyang kamay. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalakas ang aura na pinalabas ng scythe. Tatay, naramdaman ni Winnie ang presensya ni James, inilagay ni Winnie ang scythe at binati siya. Napatingin si James kay Winnie. Sa paglipas ng mga taon, nagbago siya mula sa isang maliit na batang babae tungo sa isang nakamamanghang kagandahan. Nakatayo siya ng mga 180 sentimetro ang taas, nakasuot ng casual na damit, at may mahabang itim na buhok. Maputi ang kanyang balat at maislan ang kanyang mga katangian. Ang itsura niya ay kahawig ni Thea. Winnie, naging napakagandang kagandahan mo. Tumingin si Winnie kay James at sinabing, Tay, ayoko nang manatili sa loob ng Celestial Abode. Gusto kong umalis sa lugar na ito. Nagmamadaling umiling si James at sinabing, No way. May ideya ka ba kung nasaan ako ngayon? Ako ay nasa Demon Realm, kung saan mayroong hindi mabilang na mga cultivator sa Sage at Divine ranks. Mawawalan ka ng buhay kapag gumala ka sa labas. Pero, walang pero. Pinutol siya ni James at sinabing, hanggat nabubuhay pa ako, paprotektahan kita. Hindi ko hahayaang makatagpo ka ng anumang panganib sa labas. Magiging ligtas at maayos ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Tay, hindi na po ako bata. Malaki na ako ngayon. Gusto kong maranasan ang buhay sa labas, hindi na kulong dito sa Celestial Abode. Tumingin si Winnie kay James na nagmamakaawa. Wala siyang motibasyon na magpatuloy sa paglilinang sa loob ng Celestial Abode. Gusto niyang magtungo sa labas ng mundo. Gayunpaman, alam ni James kung ano si Winnie. Hindi siya basta-basta uupo sa gilid habang pinagmamasdan niya itong maging isang walang emosyon na Heaven's Adjudicator. Nang makita ang nagsusumamong tingin ni Winnie, huminga ng malalim si James at bumantong hininga, huwag muna nating madaliin ang mga bagay-bagay sa ngayon, okay? Pag-uusapan natin ito sa sandaling bumalik ako sa Earth. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. May isang rehiyon sa likod ng City Lord's Mansion kung saan naninirahan ang mga kaibigan at pamilya ni James, ang mga Callahan, ang Caden, Langston, at ang iba pa. Sa lahat ng mga taon na ito, nasanay na sila sa buhay sa Celestial Abode. Kapag sila ay malaya na, sila ay maglilinang o magpupulot man lamang ng mga mahiwagang berry sa Celestial Abode. Kahit na may Elysian Seal, ang kanilang lakas ay tumaas ng mabilis sa pamamagitan ng pagpapakain ng hindi mabilang na mga berry at ng Time Chamber. Mayroon ding isang nayon na nagsilbing isang malaking lugar ng pagsasanay kung saan ang 400,000 malakas na hukbo ay sasailalim sa espesyal na pagsasanay at linangin, novel drama. Naglakad si James patungo sa nayon. Sa pasukan ng nayon, may nakatanim na puno ng willow. Sa ilalim ng puno ay nakaupo ang isang 30 taong gulang na lalaki na may maitim na balat na nakatitig sa malayo habang kumakain ng munting dahon ng damo. Si Henry iyon. Sa tabi niya ay isang babae, na nakasuot ng puting damit at may balingkinitang figure. Henry, kailan tayo aalis? Tanong ng babae. Ang babae ay walang iba kundi si Whitney Walker, ang asawa ni Henry. Napabuntong hininga si Henry. Hindi ko rin alam. Inip na rin ako sa loob ng Celestial Abode. Gusto kong libutin ang mundo kasama si James. James, sa sandaling iyon, nang mapansin si James, agad na tumayo si Henry at tuwang-tuwa na sumigaw, sa wakas ay nandito ka na, James. Hey, Henry, ngumiti si James at binati siya. Nandito na si James. Sigaw ni Henry.
Ang kanyang boses ay umalangaw sa buong nayon, at ang mga taga-nayon ay lumabas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2521. Lumitaw ang ilang pamilyar na mukha sa pananaw ni James the Callahans, pinangunahan ni Lex Callahan at ng iba pa. The Cadens, pinangunahan ni Bennett Caden, ang mga lalaki mula sa Japire na pinamumunuan ng kanyang lolo, si Thomas Caden, at ilan sa kanyang mga subordinate. Ang kanyang lolo na si Langston Lafleur, ang kanyang tiyuhin na si Tyrese Lafleur, Callan Maverick, Delaney Cabrol, ang Blythe King, at marami pang ibang kakilala. Maging ang Elite 8 nanograms Wormstead, Scarlett Brooks, at ang iba pa ay narito. Ang mga dinala sa Celestial Abode ay may ilang uri ng koneksyon kay James. Noon, dahil nag-aalala si James sa kanilang kaligtasan, pinapasok niya sila. James, Dragon King. Hoy, James. Maraming bumati sa kanya, na sinuklian naman ni James ng pagbati. Pumunta siya dito para makasabay sila at uminom ng kontento. Ihanda mo ang alak, iinom tayo ng buong puso ngayong gabi. Nakangiting sabi ni James. Pagkatapos, nag-cheer ang lahat kay James pagpasok nila sa village. Sa buong maghapon, nanatili si James sa loob ng Celestial Abode, kumakain at umiinom ng kontento kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya, novel drama. Matapos silang maabutan, umalis si James sa Celestial Abode. Pagbalik niya sa outside world, kinaumagahan na. Naglakad na siya palabas ng kwarto. Habang tumatama sa kanya ang sikat ng araw, nakaramdam siya ng mainit at komportableng sensasyon. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang pumasok. Nakasuot ng armor na may mga espada sa kanilang mga baywang, ang mga taong ito ay naglabas ng malakas na aura. Sila ang mga bantay ng Lobrans. Dahil ito ang banal na kaharian, ang kanilang ranggo ay nasa divine rank man lang. Magalang nilang binati si James, Mr. Caden, pinapunta kami ng Patriarch dito para ihatid ka sa main hall. Ma'am, tumanggo si James. Pagkatapos, sa patnubay ng mga gwardya, umalis si James sa kanyang silid at tinungo ang pangunahing bulwagan ng Lobrans. Pagdating niya, marami nang nabubuhay na nilalang ang natipon doon, na marami sa kanila ay hindi makilala ni James. Samantala, si Zoman, ang Patriarch ng Lobrans, ay nasa pangunahing upuan, habang si Brielle ay nakatayo sa tabi niya sa isang bahagyang mas mababang elevation. Nang makita si James, nagmamadaling tumayo si Zoman at nakangiting sinabi, Mr. Caden, sa wakas nandito ka na. Nakapagpahinga ka ba ng maayos kagabi? Kumbaga, mahinang wika ni James. Kagabi, hinanap ni Zoman si James. Gusto niyang tanungin siya tungkol sa ilang mga isyo, ngunit wala si James sa kanyang silid. Kaya naman, pinalampas niya ang pagkakataong tanungin si James tungkol kay Xandros. Dahil maraming nabubuhay na nilalang dito, pinigilan ni Zoman na magtanong, sa halip, sinabi niya, dahil nakuha mo na ang demonic spiritual herb, mapapangasawa mo na si Brielle pagkatapos talunin siya mula ngayon, maituturing kang miyembro ng Lobrans. As long as you marry Brielle, you'll have our protection. Nahihiyang ibinaba ni Brielle ang ulo. Samantala, sinalungat ni James. Magpakasal kay Brielle. Imposible. Gayunpaman, kung hindi siya pumayag dito, tiyak naliligawan siya ng ibang mga angkan kahit ano paman. Magiging mahirap talaga iyon. Dahil hindi maiiwasan ang gulo, maaari rin niyang labanan si Brielle at sinadya niyang matalo sa kanya. Naiintindihan ko. Nakangiting sabi ni James, ang Lobrans ay isang makapangyarihang angkan. Sa iyong proteksyon, siguradong uunlad ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2522. Ipinahayag ni James na nais niyang sumali sa Lobrans sa pagsisikap na iwasan ang anumang mga pagtatangka sa hinaharap ng ibang mga angkan na ligawan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagtungo sa Demon Abyss at nakuha ang demonic spiritual herb. Sa napakalaking swerte, gugustuhin ng sino man na mapanalunan siya sa kanilang angkan o kampo. Mabuti, magmadali tayo sa training ground, nakangiting sabi ni Zoman. Pagkatapos, ang lahat ay tumungo sa training ground. Sa lugar ng pagsasanay ng mga Lobrans, mayroong isang arena na napakalaki na ito ay walang katapusan sa paningin. Sa sandaling iyon, may isang babae na mukhang 20 taong gulang sa lugar ng pagsasanay.
Nakasuot ng pink na damit, may hawak siyang espada sa kanyang kamay. Ang kanyang itim na buhok ay umaagos sa kabila ng kawalan ng anumang hangin, at siya ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na kagandahan. Si Brielle iyon. Napatingin siya kay James na nasa hindi kalayuan. Alam ni Brielle na si James ay nanggaling sa Earth at siya ang pinakamaswerteng tao doon. Nakuha niya ang mga providences ng una at pangalawang kalamidad at nagtataglay ng Infinity Steles at ang 5 elemento ng Genesis. Hindi lang iyon, natalo pa niya si Lucifer Manakam, ang Young Master ng Hadin Clan. Kahit na mahina ang kanyang ranggo, ipinakita niya ang hindi kapani-paniwalang lakas sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang taktika at paraan. Samantala, papalapit na siya sa Sage Rank maraming taon na ang nakararaan. Nang magtungo si James sa Great Dividing Range at bumalik mula sa Demon Abyss, nalampasan na niya ang Heavenly Tribulation at naabot ang Sage Rank. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa na matatalo niya si James. Huwag mong isipin na madali mo akong pakasalan, James. Kailangan mong dumaan sa aking espada. Sabi ni Brielle na may kaaya-aya at malambing na boses na parang napakagandang himig. Kahit na ito ay isang nakakapukaw na pangungusap, tila upang magdala ng isang pahiwatig ng coquettishness. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa kasalukuyang mga pangyayari, hindi niya gugustuhing labanan si Brielle at pakasalan ito. Gayunpaman, upang maiwasan ang gulo, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang talunin ito at mangakong pakakasalan siya sa ngayon. Kapag umalis na ang mga makapangyarihang tao ng iba pang angkan, sasabihin niya kay Zoman na gusto niyang kanselahin ang kasal. Ilabas mo ang iyong espada. Hinubad ni Brielle ang kanyang espada at itinutok kay James. Ang espada ay naglabas ng nakakatakot na aura, na nagpapahiwatig na ito ay hindi isang ordinaryong sandata. Si James naman ay malamig na sinabi, hindi ko kailangan ng sandata laban sa iyo. Ang yabang ni James ay hindi nagustuhan ni Brielle. Bagamat gusto niyang pakasalan siya, masyado lang siyang mayabang at mapagmataas. Ang kanyang mukha ay nagdilim habang sinasaklab niya ang kanyang espada, sinasabi. Kung ganoon, gagawin ko rin, novel drama. Maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa labas ng arena. Karamihan sa kanila ay nagmula sa mga pangunahing angkan ng Divine Dimension, na kinabibilangan ng Hadin at Azurin clans. Maging si Tigranes, ang Grand Emperor ng Hadin clan, ay narito. Gayunpaman, hindi sila interesado sa labanan. Kung hindi ang Lobrans ang nag-oorganisa ng torneo na ito, hindi rin nila ito inaalala. Iyon ay dahil ang mga kalahok ay masyadong mahina, na ang pinakamalakas sa kanila ay nasa Sage Rank. Para sa kanila, ang mga magsasaka sa Sage Rank ay parang mga langgam, walang halaga at walang halaga. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay naintriga kay James. Iyon ay dahil siya ay napaka-misteryoso at kakaiba. Nagtungo siya ng malalim sa Demon Abyss ng Great Dividing Range at nakuha ang demonic spiritual orb sa kabila ng pagiging sage. Sina Henrik at Chusai ay nanunood ng labanan mula sa malayo. Tinanong ni Chusai, Henrik, sa tingin mo ba ay matatalo ni James si Brielle? Siyempre, seryosong sabi ni Henrik, si James ang pinakakilalang kababalaghan mula sa Earth at nagtataglay ng hindi mabilang na hindi mabibaylang kayamanan. Kahit na si Brielle ang unang magiging emperador sa hinaharap, hindi pa rin lilito ang kanyang pag-aalaga at mga pagkakataon. Kaya, dapat ay madali siyang talunin ni James. Ano? Natigilan? Nagtanong si Chusai, sinabi mo bang si Brielle ang unang magiging emperor sa hinaharap? Ahem, napagtantong nagkamali siya sa pagsasalita, umubo si Henrik ng ilang beses at sinabing, wala lang, dapat tayong tumuon sa labanan. Sa training grounds, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2523. Nagsalubong ang mga tingin ni Brielle at James. Right then, gumawa ng move si Brielle. Ang kanyang damit ay kumikislap nang humarap siya kay James sa isang kisap mata sa sandaling lumitaw siya, ang kanyang palad ay nakatutok na kay James. Dahil alam niyang makapangyarihan si Brielle, hindi naglakas loob si James na magpakawala. Ginawa niya ang kanyang buong lakas para ilihis ang pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ay napakahina. Kahit na ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa Tribulation rank, hindi niya nakayanan ang pag-atake ni Brielle. Tinamaan sa dibdib,
Pinalipad siya at bumagsak ng husto sa lupa, bumulwak ang isang subo ng dugo. Hindi lang iyon, pati dibdib niya ay ganap na nababagabag. Iyon lang, nanatili si Brielle sa kinatatayuan niya at tinitigan si James na nasugatan. Akala niya ay makapangyarihan si James. Tila hindi niya nakayanan ang kahit isang suntok mula sa kanya. Samantala, ang iba pang makapangyarihang mga figure ay hindi man lang nakatikip sa mata. Iyon ay dahil bilang mga cultivator sa divine rank, nakikita nila pareho ang cultivation base ni Brielle at James. Dahil dito, alam nila ang tungkol sa pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawa. Walang kalaban-laban si James kay Brielle. Sa kasamaang palad, tumayo si James. Habang umiikot ang demonic energy sa kanyang katawan, automatikong gumaling ang kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, maraming makapangyarihang figure ang nakadama nito. Hindi ko akalain na ang batang iyon ay may napakagandang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Parang pamilyar ang demonic energy na iyon, novel drama. Marami ang nataranta at tumingin kay Tigranes ng Hadin Clan. May nagtanong, Grand Emperor Tigranes, James Kayden exudes ang aura ng Hadin Clan. Member ba siya ng clan natin? Nanatiling tahimik si Tigranes. Sa kanyang ranggo, naabot na niya ang tugatog ng paglilinang at walang nakitang punto sa pagpapaliwanag. Nang makita ito, ang iba pang makapangyarihang figure ay nataranta. Tumayo na si James, at gumaling na ang mga sugat sa kanyang dibdib. Ang bilis ng kanyang rejuvenation ay nagulat kay Brielle, na nagsabing, bagaman ang iyong ranggo ay mababa, nagtataglay ka ng malaking pisikal na lakas, mayroong kahit isang mahiwagang kapangyarihan sa loob ng iyong katawan na automatikong nagpapabata sa iyong katawan. Napangiti si James. Masyadong nakakatakot ang isang sage. Kung hindi gumagamit ng ilang mga taktika, hindi niya magagawang talunin siya. Sa sandaling iyon, nakatalyze niya ang sacrilegious ascension. Pagkatapos, pumutok ang kanyang aura, at ang primordial energy sa kanyang paligid ay nagtipon gamit ang cultivation method, nabasag niya ang kanyang gulugad at hinigop ang Empyrean spiritual energy upang bumuo ng bago. Sa bawat gulugad na nabuo niya, humakbang siya pasulong. Hindi nagtagal, nakagawa na siya ng 33 hakbang. Bawat hakbang niya ay tumataas ng husto ang kanyang aura at inilapat ang napakalaking pressure kay Brielle. Gayunpaman, dahil isa ng sage si Brielle, hindi makakayanan ng sacrilegious ascension ang anumang pinsala sa kanya kahit gaano pa ito kahiwaga. Hindi masama. Nang maramdamang tumaas ang aura ni James, nakangiting sinabi ni Brielle, hindi ko akalain na magagawa mong puwersahang pataasin ang iyong aura sa ikalawang yugto ng Tribulation rank sa pamamagitan ng iyong supernatural power na nag-iisa kahit na kamakailan lang ay tumawid sa mage rank. Ipakita mo sa akin ang lahat ng mayroon ka, James. Inaasahan ko ang laban natin. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ni James ay umabot sa ikalawang yugto ng Tribulation rank. Habang tumawid siya sa Tribulation rank, lumitaw ang Tribulation clouds sa kalangitan. Makikita ang mga kidlat na kumikislap sa mga ulap na iyon. Ito ay isang heavenly tribulation. Hanggat ang kapangyarihan ng isang tao ay umabot sa Tribulation rank, isang heavenly tribulation ang lilito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isa ay opisyal na tatawid sa Tribulation rank sa pamamagitan ng weathering sa Heavenly Tribulation. Gayunpaman, kakaiba ang mga kalagayan ni James. Ang kanyang tunay na ranggo ay mas mababa sa Tribulation rank, at naabot lamang niya ang ganoong ranggo sa pamamagitan ng paggamit ng isang mahiwagang pamamaraan ng paglilinang. Bukod pa rito, ang kasalukuyang lakas ni James ay nalampasan ang unang yugto ng Tribulation rank at umabot sa ikalawang yugto ng Tribulation rank. Bakit kayo nagmamadali? Nang tumaas ang aura ni James at umabot sa ikalawang yugto ng Tribulation rank, isang boses ang maririnig na nagmumula sa kawalan. Pagkatapos, isang lalaki ang lumabas sa walang laman na daanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2524. Isang boses ang dumating. Pagkatapos, lumingon ang lahat at tumingin sa langit. Isang lalaki ang lumabas sa walang laman na daanan. Nakasuot ng itim na roba, medyo may itsura siya. Nakatayo sa gitna ng hangin, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa arena. Lucifer Manokam. Dahil bumalik siya, nakuha na rin ba niya ang demonic spiritual herb?
Nagdulot ng kaguluhan ang hitsura ni Lucifer dahil sa kung sino siya. Siya ay anak ng isang Grand Emperor, at dahil dito, nagtataglay ng bloodline ng isang Grand Emperor. Hindi lang iyon, bilang minor patriarch ng Hadin clan, mayroon siyang Grand Emperor na sumusuporta sa kanya. Nang makita si Lucifer, kumunot ang kilay ni James. Pambihira ang bilis ni Lucifer. Ilang hakbang pa lang ay lumitaw na siya sa labas ng arena. Pagkatapos, naglabas siya ng damo mula sa kanyang storage ring. Ito ay ang demonic spiritual herb. Ibinigay ang damo kay Zoman sa tabi niya, mahinahon niyang sinabi habang may suot na composed expression, nakuha ko na ang demonic spiritual herb. Habang sinusuri ni Zoman ang halamang gamot, napagtanto niya na si Lucifer ay nagsasalita ng totoo. Siya ay nasa isang bind dahil may isa pang kalahok na lumitaw sa gitna ng labanan nina James at Brielle. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, mula nang makuha mo ang demonic spiritual herb, nakuha mo na ang karapatang lumaban kay Brielle. Gayunpaman, kailangan mong maghintay para matapos ang kanilang labanan. Kung pareho kayong matalo kay Brielle, siya ang gagawa ng pinal na desisyon. Bahagyang iwinagayway ni Lucifer ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Naniniwala akong dapat ko munang labanan si James. Kung sino ang magwawagi ay magkakaroon lamang ng karapatang makipaglaban kay Brielle. Bitter pa rin siya matapos talunin ni James sa huling pagkakataon. Sa lahat ng ito, si Lucifer ay naglilinang ng husto sa pag-asang matalo si James at maibalik ang kanyang nawawalang karangalan. Nang marinig ito, nabigla si Zoman. Tumingin kay James, tinanong niya, ano sa palagay mo, James? Kumunat ang noo ni James. Talagang ayaw niyang makipaglaban kay Lucifer, at nakipaglaban lamang sa kanya sa huling pagkakataon dahil wala siyang ibang pagpipilian. Ngayon, nag-aatubili siyang sumama sa kanya para sa isang babae. Sige, kung ganoon. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-aatubili siyang pumayag. Lumapit si Brielle kay James at bamulong, ayokong pakasalan si Lucifer. Kailangan mong talunin siya. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Natigilan si James sa sinabi nito na tanging mata lang ang nakatitig sa kanya. Namula si Brielle. Pagkatapos, tumalikod siya at nagmamadaling umalis sa arena. Bago pa makapag-react si James ay nasa arena na si Lucifer. Lumitaw siya sa hindi kalayuan kay James at dahan-daang tinanggal ang suot na jacket, tumambad ang manipis na short-sleeved shirt na tumambad sa kanyang maskuladong gusali. Binabaluktot ang kanyang mga kalamnan, ang kanyang mga buto ay nagbitak habang siya ay nag-iinit. Looking at James, a grin crept up on his face, natalo ako sa iyo kasi binaba ko ang bantay ko, James. Sa pagkakataong ito, tatalunan kita sa harap ng pinakamakapangyarihang mga figure ng Demon Realm at ipahayag sa mundo na ako ang pinakamalakas na kababalaghan sa universo na ito. Nagsalubong ang kilay ni James. Nang may sasabihin pa sana siya, sinugod siya ni Lucifer. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanya si Lucifer. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, hinampas ni Lucifer ang kanyang mga kamao kay James. Kahit na ginamit ni James ang sacrilegious ascension at naabot ang ikalawang yugto ng tribulation rank. Gayunpaman ay naramdaman niya ang napakalaking pressure nitong suntok. Itinaas ni James ang kanyang braso para harangan ang pag-atake, novel drama. Pagkatapos, tumama ang kamao ni Lucifer sa braso ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2525. Napaatras si James dahil sa sobrang lakas. Kasabay nito, isang napakalaking kapangyarihan ang kumalat mula sa kanyang braso hanggang sa kanyang buong katawan. Ang enerhiya ng dugo sa loob ng kanyang katawan ay umikot, at siya ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Pagkatapos, pinalipad siya at bumagsak ng husto sa lupa. Samantala, ang kanyang braso ay ganap na nakapilipit na hindi na makilala. Nang bumagsak si James sa lupa, maraming makapangyarihang tao sa di kalayuan ang pumuri kay Lucifer. Tulad ng inaasahan sa Young Master ng Hadin clan. To-think na taglay niya ang napakalakas na lakas sa murang edad. Talagang nabuklod siya sa murang edad. Kahit na ilang taon pa lang ang lumipas mula nang siya ay pinakawalan mula sa selyo, naabot na niya ang sage rank. Sa gayong potensyal, ang Hadin clan ay magkakaroon ng isa pang napakalakas na figure sa hinaharap. Binabati kita, Tigranes Xanthipos. Marami ang nagsalita, may ilan pang bumati kay Tigranes.
Samantalang si Tigranes naman ay ngumiti lang ng mahina at walang sinabi. Sa arena, hirap na tumayo si James at pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang labi. Nanatili si Lucifer sa kinatatayuan niya at tumingin kay James, na nagpupuri, talagang minaliit kita, James. Kahit na mayroon kang Elysian Seal sa loob ng iyong katawan, nagagawa mong gumawa ng breakthrough pagkatapos ng breakthrough. Naging sage ka sana kung hindi dahil sa Elysian Seal sa loob ng katawan mo. Napangiti ng mahina si James at sinabing, kahit hindi ako sage, kaya pa rin kitang talunin, novel drama. Tiwala siya sa sarili niyang lakas. Kahit na nasa mage rank lang siya, maraming A si James. Kabilang sa kanila ang Sacrilegious Ascension. Mayroon din siyang Dragon Bones at Elemental Inversion. Elemental Inversion ang kanyang pinaka-nakakatakot na hakbang. Kapag pinagsama ang lahat ng 5 elemento, ang kanilang exponential power ay magiging maraming beses na mas malaki kaysa sa Sacrilegious Ascension. Ganun ba? Bahagyang ngumiti si Lucifer at sinabing, ang Sacrilegious Ascension ay isa ng napakahimala na paraan ng paglilinang. Nadagdagan nito ang iyong lakas ng labis na kung mas sinusubukan mong dagdagan ito, lalo itong nagiging mahirap. Hindi ako naniniwala na makakarating ka sa Sage rank. Gayunpaman, kung mapatunayan mong mali ako, haangga ako ng husto. Tingnan mo ako. Napangiti ng mahina si James at pinag-catalyze ang True Essence sa loob ng kanyang katawan. Habang umiikot ang True Essence sa buong katawan niya, na-stimulate ang Dragon Bones. Pagkatapos, nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan mula sa loob ng mga buto ng dragon, at muling tumaas ang kanyang aura. Habang tumataas muli ang kanyang aura, mas maraming Tribulation Cloud ang lumitaw sa kalangitan. Ang Heavenly Tribulation ay sumiklab sa mga ulap, at ang mga kidlat ay tila malapit ng tamaan si James anumang oras. Matapos gamitin ang kapangyarihan ng Dragon Bones, tumaas ang aura ni James at umabot sa 3rd stage ng Tribulation rank. Pinuri siya ni Lucifer, hindi masama. Nagagawa mong maging mas malakas muli kahit na nasa ikalawang yugto. Ngayon, ang iyong aura ay katumbas ng ikatlong yugto ng Tribulation rank. Gayunpaman, ito marahil ang pinakamalayo na maaari mong puntahan. Paano ka makakaasa na matatalo ako nang hindi naging sage? Ang Tribulation rank ay may 3 yugto. Sa bawat oras na nalalampasan ng isang tao ang Heavenly Tribulation, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Si James ay nasa mage rank. Gayunpaman, sa pamamagitan ng iba't ibang taktika at paraan, pilit niyang pinataas ang kanyang lakas sa ikatlong yugto ng Tribulation rank. Nagulat ito ng maraming makapangyarihang figure sa di kalayuan. Malakas siya. Hindi ko akalain na magkakaroon siya ng ganoon karaming ace sa kanyang manggas. Bulalas ng marami. Gayunpaman, may ilan na nanunuya. Kakayanin lang niyang pataasin ng husto ang kanyang lakas basta't mababa siya sa sage rank. Kapag naging sage na siya, mahihirapan siyang dagdagan pa ang kanyang lakas. Kahit na marami siyang pakulo, hindi na niya matataas ang rank niya. May sense ka. Kahit na, malakas talaga siya. Sa sobrang swerte at napakaraming taktika, sino ba talaga siya? Baka miyembro siya ng Hadin Clan. Hindi mo ba nakitang ginamit niya ang Sacrilegious Ascension of the Primordial Demonic Ape Race? Isa siyang Demonic Ape. Hindi, nagpapalabas siya ng aura ng dragon. Dapat siya ay isang dragon. Marami ang nag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni James. Gayunpaman, si Tigranes lamang ang nakakaalam na si James ay isang miyembro ng sangkatauhan, isang pinabayaang lahi ng panahong ito. Dapat iyon ang lahat ng mayroon ka, James. Ngayon, ang Infinity Steles na lang ang natitira. Ipatawag mo sila at ipaglaban natin ang puso natin, lumakas ang boses ni Lucifer. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2526. Ginamit ni James ang Sacrilegious Ascension at ang kapangyarihan ng mga buto ng dragon para puwersahang pataasin ang kanyang lakas sa ikatlong yugto ng Tribulation rank. Habang ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, naakit nito ang atensyon ng maraming makapangyarihang figure. Samantala, humarap kay James, na ang lakas ay katumbas ng ikatlong yugto ng Tribulation rank, bahagya lang ngumiti si Lucifer. Kahit malakas si James, hindi siya kalaban. Halika, James, nasaan ang Infinity Steles mo? Nakangiti niyang sabi.
Inaasahan ni Lucifer si James na gamitin ang lahat ng kanyang makakaya para maipaglaban niya ito sa nilalaman ng kanyang puso. Hindi ko sila kailangan. Ngumiti ng mahina si James, novel drama. Infinity Stellace. Narinig ng karamihan ang kanilang usapan. Baka galing siya sa Earth. Ang James Caden ng Earth. Tao ba siya? Marami ang nataranta. Tulad ng mga ito ay tuliro, James catalyzed elemental inversion. Sa sandaling iyon, na-activate ang true elemental essence. Sa kanilang pagsasama at pagpigil sa isa't isa, nabuo nila ang isang bagong kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay kapangyarihan ng elemental inversion. Habang nagtitipon ang kapangyarihan ng elemental inversion, muling tumaas ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang tribulation cloud sa kalangitan ay sumailalim sa ilang mga pagbabago at naging isang siyam na kulay na tribulation cloud. Pagkatapos, isang puting kidlat na kapigatian ang bumaba mula sa langit at tinamaan si James ng nakakatakot na puwersa. Ang kidlat na kapigatian na ito ay lipulin sana ang isang sage. Gayunpaman, casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at ang true elemental essence ay nagkatawang tao sa kanyang palad. Ang true essence na ito ay naglalaman ng lahat ng 5 elemento. Habang nag-iipon ang mga elemento, nag-interwoving sila at pinigilan ang isa't isa, na nagmumula sa nakakatakot na kapangyarihan. Ang true essence na ito ay madaling pinalihis ang kidlat na kapigatian. Habang nagkalat ang kidlat na kapigatian, si James ay ganap na hindi nasaktan. Marami ang natigilan. Maging si Lucifer ay may suot na malungkot na ekspresyon. Elemental inversion. Kinilinang mo ang elemental inversion. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, tinitigan ni Lucifer si James na patay sa mata at binibigkas ang bawat salita. Upang linangin ang elemental inversion, kailangan muna ng isang tao na linangin ang isang elemental na banal na katawan. Minamaliit talaga kita, James. Binabati kita, matagumpay mong pinasiklab ang aking kagustuhang lumaban. Masyadong malakas ang kapangyarihan ni James. Kahit na ang heavenly tribulation ng tribulation ranks 3rd stage ay nalihis. Bukod dito, hindi ito isang ordinaryong heavenly tribulation. Ito ang pinakamahirap. Ang 9th rank heavenly tribulation. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, isang tunay na kababalaghan lamang ang magkakaroon ng pagkakataong makatagpo ng 9th rank heavenly tribulation. Haha, habang lumalakas muli ang kanyang lakas, katumbas na siya ngayon ng isang sage. Marahil siya lang ang nag-iisa sa mundong ito na nagpalaki ng kanyang lakas mula sa mage rank hanggang sa sage rank. Nakakatakot talaga. Higit sa lahat, mayroon siyang Elysian seal sa loob ng kanyang katawan. Hindi siya ordinaryong tao. Sa hinaharap, ang mga tao ay gagawa ng isa pang nakakabaliw na makapangyarihang figure na hihigit pa sa 10 emperador at Xandros Tigan, ang Panginoon ng Sangkatauhan. Ang napakalaking kapangyarihan na ipinakita ni James ay umani sa kanya ng mataas na papuri mula sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang figure ng Demon Realm. Hehe, not bad. Sabi ni Xandros na may matingkad ng ngiti. Huminga ng malalim si Chusay at sinabing, tulad ng inaasahan kay James. Sumili ang ngiti sa mukha ni Brielle. Lumagpas sa inaasahan niya ang performance ni James. Ngayon, inaabangan niyang talunin niya si Lucifer para pakasalan siya nito. Not bad. Tanging isang prodigy na tulad niya ang karapat-dapat sa akin. Natuwa siya. Sa arena. Matapos bumaba ang unang kidlat na kapigatian, inilunsad ni James ang kanyang pag-atake. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, sinugod niya si Lucifer. Sa isang kisap mata, humarap siya kay Lucifer at pinalo ang kanyang mga kamao. Laban sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2527. Itinaas ni Lucifer ang kanyang kamay, at nagsalubong ang kanilang mga kamao. Pinalipad si Lucifer, at umatras siya ng ilang libong metro bago nakabangon muli. Nagumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso, at bakas sa kanyang mukha ang sakit. Pinagpag niya ang kanyang braso at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na nagsabing, na-underestimated talaga kita. Iisipin na nadagdagan mo ang iyong lakas hanggang sa rurok ng unang yugto ng Sage Rank. Hahaha, napakahusay. Ngayon, lalaban tayo ng buong puso. Humagalpak ng tawa si Lucifer. Pagkatapos, isang malakas na aura ang sumambulat, at ang demonic energy ay pumailang lang sa langit,
na tila nasa bingit ng pagpapakalat ng kidlat na kapigatian. Habang naapektuhan ng kanyang demonic energy ang kidlat na kapigatian sa kalangitan, ang kanyang mga aksyon ay naantala ang heavenly tribulation. Dahil dito, isang kidlat na kapigatian ang tumama kay Lucifer. Hindi nakaiwas si Lucifer sa pag-atake ngunit sa halip ay tumayo at tiniis ang welga. Dahil ang kanyang pisikal na katawan ay walang kapantay, ang kidlat na kapigatian ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Matapos tiisin ang kidlat na kapigatian, si Lucifer ay nagpatuloy sa opens iba. Isang matinding labanan ang sumiklab sa arena. Si James at Lucifer ay nag-away kahit saan, mula sa lupa hanggang sa kalangitan. Kahit na sila ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, ito ang banal na dimensyon. Dahil dito, ang arena ay itinayog gamit ang mga natatanging materyales. Sa kanilang lakas lamang, hindi nila nagawang sirain ang arena. Sa panahon ng labanan, patuloy silang tinatamaan ng mga kidlat na kapigatian. Gayunpaman, hindi nila pinansin ang mga pag-atake. Matapos ang lahat ng 9 na kidlat na kapigatian ay bumaba, ang heavenly tribulation ay nawala. Habang si James ay gumamit ng maraming taktika, ang kanyang lakas ay higit na mas malaki kaysa kay Lucifer. Matapos makipaglaban ng ilang libong round, maging ang walang katulad na pisikal na katawan ni Lucifer ay nagsimulang magpakita ng mga bitek. Boom! Nagbanggaan muli ang kanilang mga kamao, at ang nakakatakot na mga ripple ng labanan ay naputol sa hangin. Matapos mapalipad, bumagsak si Lucifer sa lupa at bumulwak ang isang subo ng dugo. Tulad ng isang bukal, tumalbog siya mula sa lupa, at muling lumundag ang kanyang aura. Nagsimula na ring maging ginto ang kanyang buhok, novel drama. Ito ba ang kanyang super combat form? Natigilan si James nang makita ang mga pagbabago ni Lucifer. Habang nakikipaglaban siya kay Lucifer noon, alam niya ang tungkol sa kanyang mga galaw. Ito ang signature cultivation method na ginawa ni Grand Emperor Jacob Menachem, isang hakbang na tanging si Lucifer lang ang nakakaalam. Ang pormang ito ng labanan ay magpapahintulot sa kanya na madagdagan ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang lakas ni Lucifer ay nalampasan ang unang yugto ng Sage rank at umabot sa ikalawang yugto. Alam ni Lucifer na ang kanyang unang combat form ay hindi maaaring ganap na lipulin si James. Kaya, lumakas ang kanyang aura, at ang kanyang gintong buhok ay dahan-daang naging asol. Ang ikalawang combat form, walang kamalay-malay na napaatras si James ng ilang hakbang. Matapos isagawa ang second combat form, ang aura ni Lucifer ay nasa ikatlong yugto ng Sage rank. Ngayon, ang aura ni Lucifer ay lubos na nabalisa kay James. Kung kalabanan siya ni James ngayon, matatalo siya. Sa sandaling iyon, naging asol ang buhok ni Lucifer, at nagradiated siya ng asol na aura na bumubuo ng halo, na bumabalot sa kanyang katawan. Kainin mo ito, angal ni Lucifer. Sa isang kisap mata, humarap siya kay James at binasag ang mga kamao sa katawan ni James. Dahil masyadong pambihira ang kanyang bilis, hindi man lang nakapag-react si James sa oras. May butas ang kanyang katawan, nag-iwan ng madugong butas. Napabalikwas ang katawan ni James, at bumagsak siya ng husto sa lupa, nakahiga ng ilang sandali. Hindi sinamantala ni Lucifer ang pagkakataong mag-aklas. Sa halip, tumayo siya sa di kalayuan at sinabing may ayos na mukha, James, gamitin mo ang lahat ng mayroon ka. Ipakita sa akin ang Infinity Steles. Ang demonic energy ay umikot sa buong katawan ni James, at ang kanyang mga sugat ay bumuti ng mabilis. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at tumingin kay Lucifer na may masungit na ekspresyon, na nagsasabing, kailangan mo ba talagang gawin ito para sa kapakanan ng isang babae? Malamig na sinabi ni Lucifer, hindi lang para sa isang babae, kundi para sa kaluwalhatian. Matapos mong talunin, ako ay nagnanais ng paghihiganti. Kaya, patuloy akong naglilinang ng husto para sa darating na araw na ito. Gamitin ang lahat ng mayroon ka, James. Kung hindi, papatayin kita. Lumakas ang boses ni Lucifer. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2528. Si James ay nagsagawa ng maraming signature cultivation na pamamaraan at lubos na nabigla si Lucifer. Gayunpaman, ipinasok ni Lucifer ang kanyang super combat form at ganap na binaligtad ang tubig. Ngayon, pinalipad si James ng isang suntok.
May butas ang kanyang katawan, at ngayon ay may dugong butas sa kanyang dibdib. Sa harap ng nangingibabaw na si Lucifer, alam ni James na hindi siya makakaalis sa arena nang hindi ginagamit ang lahat ng kanyang makakaya para talunin siya. Dahan-dahan siyang tumayo at pinag-catalyze ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan para mapabilis ang kanyang recovery speed. Pagkatapos, tumilapon siya sa langit. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, 108 Infinity Steles ang nagmaterial sa paligid at bumalot sa kanya. Iyan ba ang mga Infinity Steles? Hindi ba't mga kayamanang isinilang noong nilikha ang langit at lupa? Anong malakas na aura? Nararamdaman ko ang aura ng maraming Grand Emperors at hindi mabilang na pinakamataas na daan sa Infinity Steles. Natigilan ang lahat. Nakakahiya na siya ay masyadong mahina. Sa kanyang maliit na ranggo, hindi niya magagamit ang buong lakas ng Infinity Steles. Kung siya ay magiging isang Grand Emperor, maaari niyang sakupin ang universo gamit ang Infinity Steles ng mag-isa. Bulalas ng marami. Ang ilan, gayunpaman, ay may mga ekspresyong may bahid ng kasakiman. Pinagnanasaan nila ang Infinity Steles at nais nilang sakupin ang mga ito para sa kanilang sarili. Sa arena, hahaha, mas katulad yan. Humagalpak sa tawa si Lucifer. Pagkatapos, ipinatawag niya ang Imperial Weapon. Habang hawak ang Imperial Weapon, nanatiling maayos ang kanyang ekspresyon, at naglabas siya ng hangin ng paghamak sa mundo. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin. Hawak ang Imperial Weapon sa kamay, isang malakas na aura ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan habang siya ay naglaslas gamit ang kanyang espada. Ang makapangyarihang sword energy ay pinutol sa hangin. Ginulo ni James ang kanyang isip, at automatikong umikot ang Infinity Steles at hinaranggan ang nakakatakot na pag-atake. Anuman, ang nakakatakot na sword intent ay tumagos sa pormasayon na nilikha ng Infinity Steles, na naging sanhi ng pag-ikot ng blood energy sa loob ng katawan ni James. Pagkatapos, bumuga siya ng isang bibig ng dugo. What power! Natigilan si James. Kasabay nito, naglunsad siya ng counterattack. Paulit-ulit na bumagsak ang Infinity Steles kay Lucifer. Kahit na si Lucifer ay makapangyarihan at nagtataglay ng Imperial Weapon, ang Infinity Steles ay masyadong nakakatakot. Nagtamo siya ng matinding pinsala mula sa pag-atake ng Infinity Steles. Kahit na siya ay nasa kanyang second super combat form, wala siyang pagkakataon laban sa Infinity Steles ni James. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagtamo siya ng matinding pinsala. Lucifer, hindi na kailangang ipagpatuloy pa ito. Kahit na sa iyong Imperial Weapon, wala kang pagkakataon laban sa depensa ng Infinity Steles ko. Kung magpapatuloy tayo, madudurog ka hanggang sa mamatay ng Infinity Steles. Nang makitang nasugatan si Lucifer, pinayuhan siya ni James, novel drama. Si Lucifer, na ang buhay ay nakabitin sa isang sinulid, ay umupo sa lupa at naghahabol ng hininga. Nang marinig niya ang sinabi ni James, napanganga siya at mahinang ngumiti. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo, ang espada sa kanyang kamay ay nakatanim sa lupa. Binuksan niya ang kanyang mga braso at tumangala sa langit bago nag-activate ng Arcane Art. Habang itinapon ang Arcane Art, ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay pinakawalan, at muling tumaas ang kanyang aura. Pagkatapos, unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang buhok mula sa asul hanggang sa pula. Third Super Combat Form. Nang makita ito, sumilay ang ngiti sa mukha ni Tigranes habang bumubulong, not bad. To think na naabot na niya ang Third Super Combat Form. Sa bawat oras na tumataas ang kanyang anyo, ang kanyang lakas ay tumataas ng husto. Nararamdaman din ni James, na nasa himpapawid, ang paglaki ng aura ni Lucifer. How persistent! Kumunat ang kilay ni James. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang magagamit, mukhang si Lucifer ay mayroon ding maraming ace sa kanyang manggas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2529. Kailan kaya ito matatapos? Hindi nagtagal, ang buhok ni Lucifer ay ganap na naging pula, at isang pulang halo ang bumalot sa ibabaw ng kanyang balat. Habang hawak ang Imperial Weapon, muli siyang umatake. Pumutok ang makapangyarihang sword energy. Nang makita ito, nagmamadaling pinaganya ni James ang Infinity Steles. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sila ay natamba at bumagsak sa lupa. Boom!
Habang bumagsak ang Infinity Stellace sa lupa, yumanig ang arena kahit hindi nawasak. Sinamantala ni Lucifer ang pagkakataong ito at sinaktan, pinaalis ang papasok na Infinity Stellace bago sinira ang pormasyong nilikha nila. Hawak ang Imperial Weapon sa kamay, hinampas niya si James. Marami sa mga tao ang pumikit. Sa kanila, natalo si James. Napabuntong hininga sina Henrik at Chusay habang matamang pinagmamasdan ang labanan. Maging si Brielle ay nasa gilid ng kanyang upuan. Sa napakahalagang sandali na iyon, ang Mar-Angel na sword intent ay nabuo mula sa loob ng katawan ni James. Bumukas ang kanyang mga pores at lumitaw ang mga thread ng sword energy, mabilis na nagtipon upang bumuo ng walang katulad na sword energy. Isang alon ng sword energy ang natipon sa harap ni James, na hamarang sa nakamamatay na suntok ni Lucifer. Ano? Natigilan si Lucifer. Sa sandaling iyon, inatake siya ng sword energy, tinusok ang Imperial Weapon sa kanyang kamay at tinamaan ang kanyang katawan. Ang katawan ni Lucifer ay lumipad pabalik, at ang kanyang katawan ay sumabog sa gitna ng hangin, novel drama. Ang kalahati ng kanyang katawan ay ganap na nawasak habang siya ay bumagsak ng husto sa lupa. Nabalot ng katahimikan sa larangan ng digmaan. Kung paanong inakala ng lahat na natalo si James, muling bumaligtad ang tubig. Natalo si Lucifer. Sumabog ang sword energy sa loob ng kanyang katawan, na naging sanhi ng pagkawasak ng kalahati ng kanyang katawan. Bagamat nabubuhay pa siya, nawalan siya ng kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Inimbak ni James ang Infinity Stellace at ikinalat ang Yogacara sword energy. Nang bumaba siya mula sa langit at lumapag sa harapan ni Lucifer, tumingin siya sa ibaba sa kanya at sinabing, "Natalo ka, Lucifer." Haha. Tumawa si Lucifer na puno ng dugo. "Minaliit talaga kita, James. Hindi ko akalain na hindi pa rin ako makakapantay sa iyo sa kabila ng paglilinang ng husto at pag-abot sa third super combat form." Gaya ng inaasahan ng henyo na nakakuha ng una at pangalawang providence ng Earth. "Inaamin ko ang pagkatalo," umamin si Lucifer sa pagkatalo. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Pagkatapos, ipinakalat niya ang Elemental Inversion, ang kapangyarihan ng Dragon Bones, at Sacrilegious Ascension. Matapos ay disperse ang lahat, nang hina ang kanyang katawan, at bumagsak siya sa lupa. Sa sandaling iyon, pumasok si Zoman sa arena at sinulyapan si James. "You've won, James. Gayunpaman, dahil nagkaroon ka ng mga pinsala, ipagpapaliban namin ang iyong laban kay Brielle hanggang sa gumaling ang iyong mga pinsala." Habang lumalakas ang boses niya, pumasok na rin si Brielle sa arena. Tumingin kay Zoman ng may paggalang, sinabi niya, "Patriarch, pagkatapos mapanood ang labanan nina James at Lucifer, inaamin kong hindi ako kalaban ni James. Hindi na kailangan ng isa pang labanan sa pagitan namin. Mangyaring ipagkaloob sa kanya ang aking kamay sa kasal." Ang lakas at taktika ni James ay lubos na humanga kay Brielle. "Sige. Ipinapahayag ko na si Brielle Lobran ay opisyal na kasal kay James Cayden. Gayunpaman, dahil nasugatan si James, ang kasal ay gaganapin sa ibang araw." Nang marinig ito, tumingin si Brielle kay James, na ang buhay ay nakabitin sa isang hibla, na nahihiya. Paglapit sa kanya, sinubukan niyang tulungan siyang tumayo. "Mahal, ayos ka lang ba?" Si James ay hindi makapagbigay ng kahit isang onsa ng lakas. Nang makitang sinusubukan siyang tulungan ni Brielle na makatayo, dali-dali niyang sinabi, "Huwag mo akong hawakan. Pahinga muna ako saglit." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2530. Sa bawat oras na magsagawa siya ng Sacrilegious Ascension, ang lakas ni James ay mauubos, at mangangailangan siya ng ilang oras upang mapasigla. Gayunpaman, dahil mayroon siyang demonic body, mabilis ang kanyang paggaling. Sa kaso ng primordial demonic ape race, kakailanganin nila ng mahabang panahon para makabawi pagkatapos magsagawa ng Sacrilegious Ascension. Humiga si James sa lupa at nagpahinga. Samantala, ang ilang makapangyarihang figure ng Hadin clan ay pumasok sa arena at dinala si Lucifer. Habang natalo si Lucifer, nawalan siya ng karapatang hamanin si Brielle at pakasalan siya. Kaya, ang makapangyarihang mga figure ng Hadin clan ay hindi nagtagal at nagmamadaling tumalikod para umalis. Tapos na. Si James ay nanalo. Hindi ko akalain na siya ay mananalo.
Hindi ba ang sabi ng chismis ay natalo ni James si Lucifer minsan sa Earth? Sa palagay ko hindi naman ito nakakagulat, kung tutuusin. Kailangan mong maunawaan na ang mga tao ay may Elysian seal sa loob ng kanilang mga katawan. Dahil dito, hindi ganoon kadali para sa kanila na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang lahi ng tao ay dating pinuno ng lahat ng lahi sa sansinukob, pagkatapos ng lahat. Kahit na may Elysian seal, maaari pa rin silang bumangon bilang isang malaking puwersa. Masyadong maraming kayamanan si James. Marami ang nag-usap. Dahil tapos na ang labanan, maraming makapangyarihang tao ang piniling umalis. Pumasok sina Henrik at Chusay sa arena at nag-cheer kay James. Ang galing mo, James. Tinalo mo pa ang anak ng isang Grand Emperor at isang minor patriarch ng Hadin clan. Si Henrik ay nakabusangot sa kanyang mukha. Pinuri siya ni Chusay, talagang makapangyarihan ka. Nakahandusay si James sa lupa. Nabasag na ang buong gulugad niya. Ngayon, ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na nagpapabata sa kanyang mga sugat. Batay sa kasalukuyang bilis, siya ay ganap na makakabawi sa loob ng isang oras. Dahil sa pagod, napahiga lang siya sa lupa at nanatiling tahimik. Tumabi sa kanya si Brielle, may suot na matangkad na ngiti sa kanyang mukha. Si James ay napakahusay, at ang gayong lalaki lamang ang karapat-dapat sa kanya. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang oras. Nang halos ganap nang gumaling ang mga sugat ni James, tumayo siya at hinarangan ang daan ng Patriarch ng Lobrans, sinabing, Patriarch, bahagyang iwinagayway ni Zoman ang kanyang kamay at sinabing, dapat ay pagod kapag katapos ng matinding labanan. Magpahinga ng mabuti sa ngayon. Pag-uusapan natin ang kasal niyo ni Brielle sa ibang araw. Walang sinabi si James at tumalikod na para umalis. Bumalik siya sa tirahan na inihanda para sa kanya ng mga Lobran. Pagbalik niya, lumitaw si Zoman sa kanyang silid at nag-set up ng magic circle upang putulin ang koneksyon sa labas ng mundo. Pagkatapos, tumingin siya kay James at nagtanong, kaya paano napunta ang iyong paglalakbay sa Demon Abyss? Nahanap mo ba si Xandros, ang Panginoon ng Sangkatauhan? Matagal na niyang gustong itanong. Gayunpaman, nang dumating siya sa huling pagkakataon, nakapasok na si James sa Celestial Abode. Tungkol sa mga kakaibang ito, hindi niya kinwestiyon si James. Napakaraming sikreto ni James tungkol sa kanya. Tumango si James at sinabing, nahanap ko na siya. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Zoman. Tanong niya, ano ang sinabi sa iyo ni Xandros? Ano ang kanyang mga utos? Ano ang dapat nating gawin bilang mga tao? Sabi ni James, sinabi lang niya sa amin na maging low profile at obserbahan ang sitwasyon. Kapag may pagkakataon, gagawa siya ng paraan para makaalis sa Demon Abyss. Yun lang. Natigilan, nagtanong si Zoman, ang sangkatauhan ay nahaharap sa krisis. May sinabi pa ba siya? Sinabi ni James, sinabi ni Xandros na kailangan nating sirain ang landas sa langit para malutas ang krisis ng sangkatauhan. Left double angle quotation mark tuldok. Nang marinig ito, natigilan si Zoman. Sa paniniwalang mali ang pagkarinig niya kay James, nagtanong siya, let me confirm this, novel drama. Sinabi ba talaga ni Xandros na dapat nating lipulin ang landas sa langit? Oo, tumango si James at sinabing, iyon ang sinabi niya.